ang buong Jeju Island Raid Arc. Ang pakikipaglaban hindi lamang ng mga Japanese S-rank hunters, hindi lamang ng mga Korean S-rank hunters, kung hindi maging nitong si Sung Jin-woo kontra sa Ant King. Ang napakaangas na aura farming na naman itong si Jin-woo at kung paano makikita ng buong mundo kung gaano siya kalakas. Dito din natin makita ang isa sa pinaka-the best na art, kung paano kaharapin ng mga S-rank hunters ang isang kalaban na hindi nila matatalo kahit na anong gawin nila. At kung paano ipapakita ni Jin-woo na napaka-basic lang para sa kanya na talunin ang ganito kalakas na kalaban. At kung paano makakapasok sa Shadow Army ang isa sa pinaka-loyal, pinaka-the best na shadow niya na merong pinaka-mataas na rank matapos nilang makumpleto ang Jeju Island Raid. At tama kayo guys, buong Jeju Island Raid Arc ang tatalakayin natin sa video ng ito. 10 chapter, kaya sinisigurado ko sa inyo, walang cliffhanger, hindi kayo mabibitin at makikita nyo talaga ang buong eksena ng arc na to. Kaya naman wag na nating patagalin pa, let's go! Nagsimula ang raid na ito sa pagdating nitong si Choi Jong-in at ng iba pang mga Korean S-rank hunters na nakasakay sa isang chopper habang inaatake ang mga papalapit at ang mga pasugod na mga lumilipad na langgam. Sinubukan yung pigilan ni Choi Jong-in gamit ang kanyang mga flame spears, ang mga normal na magic attacks niya. However, hindi yun sapat. Napakatitigas na ng mga langgam na to guys dahil nag-undergo na nga sila ng evolution. Kaya naman kinailangan pa nilang mag-launch ng isang mas malakas, mas matinding degree ng flame magic para mapatay ang mga ito. Kaya naman sinabihan ni Choi Jong-in na mag-brace daw ang chopper dahil baka magkaroon nito ng back impact. At hindi lang yun, after niya makita na epektibo to, tumalo na siya pababa ng Jeju Island mismo at agad niya nang pinatay ang lahat ng mga langgam na malapit sa proximity. Then after that, sumunod namang bumaba ang iba pang mga S-rank hunters mula sa Korea, mula sa chopper para simulan na nga at i-commence na ang raid sa S-rank gate na ito na ang Jeju Island. On the other hand naman, ang mga Japanese S-rank hunters ay may kani-kanila ding serbisyo. Unlike the Korean S-rank hunter guys, hindi sila nagsama-sama. Dinivide nila ang kanilang grupo into 3 teams, ang Alpha, Delta, Beta, habang ang natitira pang ibang miyembro ng S-rank na Japan Hunters ay nanatili sa rear para magsilbing defense naman ng kanilang headquarters. At first okay na okay, minamaliit pa nila ang mga normal na mga langgam na ito dahil S-rank na sila guys. Syempre kayang-kaya nila ito. Pero makikita natin sa video na ito kung paano unti-unting magbabago ang kanilang emosyon kontra sa mga langgam. Pero ang pinakaunang pumasok sa hideout ng mga langgam ay ang mga Korean hunters. Makikita natin dito guys na nakapasok na nga sila sa loob ng crater ng volcano. Hindi lamang yon, nag-create din itong si Choi Jong-in ng mga flame wires. Isang flame prison gamit ang kanyang ability para masigurado na hindi makakatakas ang mga langgam mula sa loob at hindi din naman basta-basta makakapasok ang mga langgam mula sa labas. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Jin-woo naman ay nagkakandak lamang ng kanyang daily exercises. Kakukumpleto niya lang guys ng isa sa kanyang daily missions na ang 10-kilometer jog. At iniisip dito ni Jin-woo na kahit na alam niya na delikado at napakalalakas ng mga langgam na yon, still confident siya na magiging sapat na ang squad na yon dahil it is comprised nga ng napakaraming mga S-rank hunters, hindi lamang sa loob ng Korea kung hindi maging ng Japan pa. Hindi lang yon, nandun din ang isang napakalakas na hunter tulad nitong si Goto Ryuji. Nagpatuloy ang pag-dive nila deeper sa hideout ng mga langgam hanggang sa ang makatapat na nila ay ang mga royal guards ng Ant Queen. Hindi lang yon, makikita natin dito guys na ang cameraman, ang nagsisilbing surveillance personnel ay isang literal na A-rank hunter din. Habang palalim sila ng palalim sa hideout ng mga langgam para hanapin nga ang Ant Queen ay nakita nila ang spawning ground nito. Ang napakadaming mga itlog na kung saan dito nga nanggagaling ang napakadaming mga evolved na langgam. Binabalak na sana ito na lahat wasakin, patayin at sinugin itong si Choi Jong-in pero may napansin silang kakaiba. Among all of the other eggs, sa lahat ng napakaraming mga itlog na ito, merong isang naiiba. Isang napakalaking itlog na kung saan iba din ang texture at kakaiba talaga ang build-up nito. Nagtataka sila kung isa bang normal na langgam yon katulad ng iba pang mga langgam na pinatay nila. Pwedeng ibang creature daw ito or pwedeng isa ito sa mga royal guards. Sa pagkakataong ito pala ang kinakabahan na sila lalong-lalo ng kanilang healer na si Min Byung-gu dahil iniisip nila na isa itong napakalaking threat. Hindi ito isang normal na langgam. Definitely it is something else. Then switching of scenes, makakabalik tayo ngayon sa mga Japanese hunters na nandito ngayon sa labas ng volcano at wina-wipe out ang iba pang mga langgam na nagtatangkang bumalik sa loob ng crater. May kita natin dito na napakadaling pinatay nitong si Kenzo ang napakadaming mga langgam.
Pero kaakibat nun, nagkaroon din naman siya ng major injuries sa kanyang kaliwang balikat na dahilan kung bakit kinakausap niya itong si Shimizu at kinukumbinse niya ito na ihil na siya. However, nakikipaglokohan sa kanya itong si Shimizu habang sinasabi na hindi daw niya basta-basta ihihil si Kenzo not unless may ibibigay ito na kapalit. And this time, hindi na perang hinihingi nitong si Shimizu. It is something else. Nagpatuloy ang pagbibiruan sa gitna ng dalawang ito not until maramdaman nila na may paparating na naman na panibagong wave ng mga langgam. Tatanggapin na sana nitong si Kenzo ang kung anumang offer, ang kung anumang kondisyon nitong si Shimizu para ihil na siya nito. Subalit sa paglingon niya pabalik kay Shimizu, wala nang ulo nito. Inatake na sila ng isa sa mga elite ng mga langgam at agad nitong napatay ang kanilang S-rank killer. Nang dahil dito, kinilabutan agad ang dalawang kasama nitong si Shimizu. Hindi nila alam ang gagawin habang tinitingnan na unti-unting bumabagsak ang bangkay nitong si Shimizu. Sumigaw agad itong si Kenzo habang sinasabing malapit lang daw sa kanila ang kung sino mga langgam na may kagagawan nito. Nakita niya ito agad at tinangka niya itong atakihin subalit hindi naging effective. Hindi sapat ang kanyang skills para kontrahin ang elite na langgam na ito. Tinangka itong suntukin ni Kenzo pero nabaliktad ang pangyayari. Siya pang na-take out ng langgam. Tinanggal din ito ang ulo niya na agad naman niyang ikinamatay. Nangyari ito sa isang napakabilis at napaka-swift na movement to the point na para bang hindi man lamang nakita at naisip ni Kenzo kung anong nangyari. Ang isa pang S-rank hunter, tinangka naman na mag-launch ng counter-attack sa kung sino mang pumatay kay Kenzo pero tulad ng dalawa, wala din siyang nagawa. Pinatay din siya ng langgam gamit ang napakabilis nitong movement speed at pinutol din ito ang ulo niya. Ganun kasimple, ganun kabilis at ganun kadali na annihilate ang team ng tatlong S-rank hunters mula sa Japan. Habang nangyayari ang napakalaking insidente nito sa labas ng volcano, sa loob naman ay kinakaharap ng mga S-rank hunters mula sa Korea ang mga Royal Guards. Sa umpisa nababahala sila dahil napakakukunat daw nito, napakakakapal daw ng mga exoskeleton nito kaya hindi to ganun kadaling mapatumba. Pero napakadali namang nakakat through nitong si Cha Hae-in ang mga kalaban na langgam na para bang wala itong armor. Pinaglalaroan niya ito at napakadali niyang nawa-wipe out ang lahat ng mga humaharap na langgam sa kanya. Now dahil it calls for the situation at napapansin nga nitong si Min Byung-gu na medyo lumalakas ng mga kalaban, ginamit niya ng isa sa kanyang mga support abilities at binigyan niya ng buff ang lahat ng mga kasamahan niyang S-rank hunters. At hindi ito isang normal na buff lang guys. Hindi lang ito basta-basta nagpapalakas ng attack, ng defense, kung hindi overall boost ito para sa kanila. To the point na nang mabigyan sila ng buff nitong si Min Byung-gu, naramdaman nila na para bang kaya na nilang mag-wipe out ng isang whole army gamit lamang kanilang sarili. Ganun kalakas ang nabibigay na buff ng S-rank support healer na ito. Napakadaya guys, na dahilan kung bakit. May kita natin mamaya kung bakit siyang unang tatargetin ng kalaban. Sa labas na naman ng volcano, makikita natin guys na pabalik ang iilan pa sa mga S-rank hunter ng Japan sa kadahilan ng hindi na nga nagre-respond sa kanila ang Team Charlie. Alam naman natin guys ang nangyari sa Team Charlie na annihilate na sila, pinatay na silang lahat ng Ant King kaya hindi na ito nakakasagot. Dumating sila sa location at agad nilang hinanap ang mga taong ito. At kinilabutan na lamang ang dalawang hunters na ito mula sa Japan nang makita nila ang bangkay ng tatlong mga kasamahan nila. Hindi sila makapaniwala dahil unang-una sa lahat, kino-consider nga silang mga elite, ang pinakamalalakas na mga hunter mula sa Japan kaya hindi nila maisip kung paano ito ganito kadaling napatay. Habang itong si Kei naman, dahil alam natin na si Kei ay mayroong ability na tulad ng kay Cha Hae-in, nagagawa niyang maamoy ang kung anumang aura ang mana ng mga nasa palibot niya. Nagsimula itong magsuka. Dahil naaamoy pala nito ang stench, ang napaka-menacing, napaka-devilish na amoy na never pa niyang naaamoy. At ang masama pa dito guys, malapit siya. It is in close proximity na dahilan kung bakit nagpanik itong si Kei. Ginamit niya agad ang kanyang ice abilities at nakapag-create ito ng napakalaki, literal na mga higanteng shards of ice to the point na para bang nagmukhang mga laruan na lamang ang mga puno sa Jeju Island Forest. Hindi lang yun, ginamit din itong si Kei ang kanyang ice para balutan ng kanyang sarili dahil nagpasok na nga siya ng isang panic state. Iniisip niya na baka siya na ang susunod. But regardless, it was rendered ineffective. Kahit na ang napakakapal na mga yelong ito, hindi naging sapat para pigilan ng Ant King. Napakadaling hiniwa ng Ant King ang mga yelong ito kasabay ng paghiwa din nitong si Kei na nasa loob ng mga yelo. Ngayon, habang nangyayaring gulong ito sa labas, nakita at nahanap naman ngayon ng mga S-rank hunters mula sa Korea ang Ant Queen. Isang literal na napakalaking langgam kumpara sa ibang mga usual and common na mga langgam na nakaharap nila.
Hindi na nag-aksaya pa ng panahon nitong si Choi Jong-in at nag-go all out na siya agad. Ginamit niya ng kanyang maximum firepower para masiguradong mapapatay agad nila ang Ant Queen na ito. Maging itong si Baek Yoon-ho, hindi na din nag-aksaya ng panahon. Pumasok at nag-enter niya siya ng kanyang magical beast form, ang kanyang complete white tiger form, at hindi niya na inisip kung ano pang magiging side effect nito. Hindi niya na inisip kung magagawa niya pa bang kontrolin ang kanyang sarili dahil ang pinaka-priority nila ngayon ay ang ma-wipe out nga ang lahat ng mga langgam sa loob ng Jeju Island. Itong si Cha Hae-in naman ginamit ang kanyang taunting roar para i-provoke at para i-taunt ang lahat ng iba pang mga langgam para sumugod dito papunta sa kanya. Therefore making way para makapag-launch naman ng mga atake ang ibang S-rank hunters sa Ant Queen. Ang tank naman nila, iniisip na kailangan niyang i-occupy ang queen na ito habang ina-annihilate naman ng kanyang mga kasamahan ng iba pang mga langgam. Once maubos nila ang mga langgam na yon, they can all go all out para patayin ang Ant Queen habang pinagtatatad na dito ng mga atake. Nagsasaya na ang lahat ng mga tao sa loob ng Korea at maging sa Japan, lalong-lalo ng broadcasting company sa loob ng Korea dahil nagawa nga nilang ma-reach ang kanilang quota na 80% ng viewership sa loob ng mundo. Everything was flowing smoothly. Nakita natin dito guys na para bang mananalo na talaga ang mga hunters, napakadali nilang nawa-wipe out at pinagtutulungan na nila ngayon na patayin ang Ant Queen. With a final attack mula dito kay Choi Jong-in na isang full power na flame attack na talaga namang sumunog sa Ant Queen. From here on, naramdaman nitong si Baek Yoon-ho ayon sa kanyang experience na mamamatay na ang Ant Queen. Hindi pa siya patay as of now pero malapit na siyang mamatay. Konting-konti na lang at mapapatumba na nila ito. Subalit hindi nila inaasahan na bigla pa lang magkakonduct ng isang roar, sumigaw ng napakalakas ang Ant Queen na ito. Hindi nila alam kung anong purpose sa pagkakataong to, pero naisip nila na pwedeng isang battle cry yun. At matapos yon, nagsimula ng magsibalikan pala ang napakaraming mga langgam sa loob ng kanilang hideout. Isa palang way yun ng Ant Queen para tawagin ang kanyang mga underlings. Maging itong si Goto Ryuji nga na nasa labas ng volcano ay napansin na biglaan na lamang daw napakasadin ng pagbalik ng napakaraming mga swarm ng langgam sa loob ng kanilang base. Pansin naman yon itong si Cha Hae-in na dahilan kung bakit hindi siya nag-aksaya ng panahon, niland niya na ang killing blow sa Ant Queen habang pinuputol ang ulo nito. Now as of this point, patay na ang boss, patay na ang Ant Queen, kaya para sa kanila kumpleto ng Jeju Island raid. Kailangan na nilang lumabas ngayon dahil nawasak na maging ang flame prison na ginawa nitong si Choi Jong-in at baka maipit sila sa dami ng mga langgam na magsisibalikan sa base. Subalit dito na nagsimula ang kinatatakutan nila. Nagsimula silang makaramdam ng nakakatakot na presensya to the point na para bang nilamig maging ang kanilang mga buto. At dito na nga pumasok ang langgam na pumatay sa napakaraming mga S-rank hunter mula sa Japan at ang langgam na nanggaling sa napakalaking itlog na nakita nila kanina. Walang iba kung hindi ang Ant King. Sa presensya pa lamang nito ay talagang natatakot na sila, lalong-lalo na nang magsimula itong mag-conduct ng isang napakalakas na roar. Hindi nila alam kung anong gagawin nila sa sobrang takot dahil nararamdaman din nila ang napaka-nakakatakot na aura nito na hindi lamang sa loob ng volcano mararamdaman, maging sa labas pa mismo ng volcano, sa loob at sa buong Jeju Island. Tulad ng nangyari kay Kay, naaamoy din itong si Cha Hae-in ang napakabahong stench ng Ant King dahil nga sa napaka-evil at napaka-nakakatakot ng aura nito. Dahil dito hindi siya basta-basta makagalaw, habang ang Ant King naman nag-uumapaw talaga ang aura guys. Sa pagkakataong ito, gusto nilang tumakbo, gusto nilang tumakas pero hindi talaga nila magawang makagalaw nang dahil na nga sa napaka-natatakot sila. Hindi pa man lamang sila nagsisimulang atakehin ng Ant King pero base pa lamang sa aura na ine-emit nito, nararamdaman nila na para bang pinapatay at pinipera-peraso na sila nito. Nagulat na lamang itong si Ma Dong-wook nang imbes na patayin siya nito, dinaanan siya nito ng parang wala lang. Hindi siya nito kinoconsider na threat habang patuloy na naglalakad papunta sa kanyang nanay, sa Ant Queen. Tinitingnan niya ang Ant Queen na patay na at putol na ang ulo, na dahilan kung bakit nagalit ito at nagsimula itong mag-screech. Kung kanina nga sa ora pa lamang ng Ant King ay kinakabahan na sila, mas lalo pa silang pinangilabutan nang magsimula na itong mag-roar. Dahil dito, may kita natin na galit ang Ant King sa pagkamatay ng Ant Queen at ang pinakaunang inatake nito ay walang iba kung hindi si Cha Hae-in. Sa isang napakasimpleng suntok mula sa kanyang tagiliran, hindi lang ang braso ni Cha Hae-in kung hindi maging ang kanyang kaliwang ribcage ay completely nadurog at nawasak habang napapatilapon siya papunta sa isa sa mga dingding ng cave. At ang kain pa sanang tumulong ni Ma Dong-wook na ang kanilang tank
However, maging ang kanyang sariling shield ay hindi naging epektibo kontra sa Ant King. Hindi lamang winasak ng Ant King ang shield, kung hindi winasak pa nito maging ang kanyang kamay. Hindi lamang isa, kung hindi ang kanyang dalawang mga braso. Pinutol yun pareho ng Ant King, rendering Ma Dongwook utterly useless na guys, dahil paano pa siya papalag ngayon kung wala siyang kamay at wala din siyang shield? Paano niya gagampanan ng pagiging isang tangke? Nagpatuloy ang retaliation mula sa mga S-rank hunter mula sa Korea. Tinangkang kontrahin ni Baek Yoon-ho ang Ant King gamit ang kanyang magic beast form, pero hindi din ito effective. Naglalakad lang ito ng napaka-casual habang unti-unting inaatake si Baek Yoon-ho at wala siyang nagawa. Maging itong si Choi Jong-in, gagamit na naman sana siya ng kanyang flame magic, pero bago pa man lamang ma-deploy ang atake ngayon, in-slash na siya ng Ant King gamit ang napakahaba ng mga claws nito at hindi na siya nakapag-fight back. Maging ang kanilang archer, tinangkang atakihin ito pero hindi din yun effective. Sa sobrang bilis ng movement speed ng reflexes ng Ant King, hindi man lamang tumama sa kanyang atake ng kanilang archer at siya pa nga ang na-knockout sa pamamagitan lamang ng isang napakasimpleng suntok. Buti na lamang at biglang nakarecover agad si Ma Dongwook at nag-retaliate. Nag-fight back siya kontra sa Ant King na to, habang ifineflex na nagawa palang mahil nitong si Min Byung-gu ang kanyang mga naputol na braso. At na-reveal dito guys na ang way para mahil nitong si Min Byung-gu ang kanyang mga kasamahan nang hindi inilalagay sa delikado ang kanyang sarili, gumamit pala siya ng isa sa kanyang mga support skills na ang camouflage. Sa pamamagitan nito magagawa niyang ihil ang kanyang mga kasamahan habang itinatago ang kanyang presensya. Iniisip niya dito guys na napaka-effective ng skill niya na ito. However, there is one disadvantage. Habang ginagawa niya ito, hindi siya pwedeng gumalaw. Kailangan stationary lamang siya. Kung nasan siya ngayon, mananatili lamang siya doon. At iniisip niya na as long as nabubuhay siya, hindi sila basta-basta matatalo. Dahil kayang-kaya naman niyang ihil ang kanyang mga kasamahan kahit pa anong mangyaring damages sa kanila. However, dito pinatunayan ng Ant King na hindi tama ang kanyang perception na yon. Agad niyang hinawakan ang paa ni Ma Dongwook at inirabag ito ng inirabag. Ipinaghampas niya ito sa paligid to the point na nawala na ng malay si Ma Dongwook. Ayun, isipin niyo guys, oo, mahihil nitong si Min Byung-gu ang iba pang mga S-rank hunters, pero kahit mahil sila, anong gagampanan nila kung wala na silang malay? At dito naramdaman ng Ant King ang kaba na nararamdaman nitong si Min Byung-gu. Sa pamamagitan nito, na-locate nito ang precise na location nitong si Min Byung-gu at sa hindi inaasahang pagkakataon. Even with using camouflage, nagawa siyang atakihin ng Ant King at nabutas nito ang kanyang dibdib. Hindi lang yon, hindi pa nasatisfy ang Ant King sa pagpatay kay Min Byung-gu, kinain pa nito ang ulo ni Min Byung-gu na dahilan kung bakit napiko na itong si Baek Yoon-ho at napilitan siyang atakihin ng langgam kahit na alam niya na hindi naman talaga magiging epektibo ang gagawin niyang counter-attack. Nang dahil doon, kahit na naka-enter siya ng kanyang magic beast form, napakadaling dinakot ng langgam na ito ang kanyang leeg at itinaas siya ng parabang isang bata. Unti-unting na-deactivate ang magic beast form nitong si Baek Yoon-ho. At dito din niya na-realize na ginagaya ng langgam na ito ang boses nitong si Min Byung-gu at nakakapagsalita na din ito ngayon. Dito din niya naisip na naa-absorb pala ng langgam na ito ang kanyang mga kinakain. Ininsulto pa sila ng langgam na ito habang sinasabi na napakahihina daw nila. Nagawa daw nilang patayin ang Ant Queen, nagawa nilang patayin ang napakaraming ant armies. Pero kung kukontrahin ito ang Ant King ng harap nila ngayon, hindi magiging sapat ang kanilang kakayahan. Tinanong sila ngayon ito, who is your king? Sino daw ang hari nila? Na of course, hindi alam nitong sa Baek Yoon-ho dahil unang-una sa lahat, hindi naman pareho ang way of living at ang structure ng hierarchy ng mga humans na ito kumpara sa mga langgam. Hindi yun nasagot ng kahit na sino sa loob ng mga individuals na pumasok sa loob ng hideout ng mga langgam. Buti na lamang at naramdaman ng Ant King na may napakalakas na presensya sa labas. Agad niyang binitawan nitong si Baek Yoon-ho at agad na prioritize at nag-proceed sa paglabas ng volcano para i-meet ang kung sino mang taong yun na nag-e-emit ng napakalakas na presence. At sa labas na yun, alam naman natin guys na yun ay walang iba kung hindi itong si Goto Ryuji. Kasama nitong si Goto ang dalawa pang mga S-rank hunters mula sa Japan. Tulad ng dalawa na nag-responde kanina, pumunta sila dito for the very same reason. Hindi lamang dahil sa agad niyang nagsibalikan ang napakaraming swarm ng mga langgam sa loob ng hideout, kung hindi dahil hindi nga sumasagot ang dalawa pang teams na kako-ooperate nila. Nang dahil dito inaakala nitong si Goto na baka nga may nangyari ng masama sa kanila. Since na-annihilate na nga ang Team Charlie at ang Team Delta, ang natitirang team na lamang sa kanila yung Team Alpha na ang kinabibilangan ngayon itong si Goto Ryuji at ang Team Bravo.
na ang isa naman sa mga miyembro nila na naiwan sa rear para mag-act as defense. At habang hinahanap nga nitong sila Goto ang iba pa nilang mga kasamahan, dito nila na-confirm na patay na ang mga ito. Natakot at kinilabutan ang dalawa niya pang kasama, habang itong si Goto Ryuji naman hindi man lamang nagkaroon ng kahit na anong emosyon. Ayon sa kanila at sa kanilang chairman, okay lang kahit mamatay ang ilan pang mga S-rank hunters as long as nabubuhay pa rin itong si Goto. Nang malaman din nila na hindi kinakaya ng mga Korean hunters ang ginaganap na raid sa loob ng hideout ng mga langgam, ang naging utos pa ng chairman mula sa Hunter Association ng Japan is that mag-backout na sila. Hayaan na daw nitong si Goto na mamatay ang lahat ng mga Korean S-rank at itong sila Goto na lamang makasurvive. Meaning binabalak isabotage ng Japanese Hunter Association ang Korean Hunter Association para isalba itong si Goto Ryuji, habang magbibigay na lang daw sila ng headline sa balita na hindi daw nakumpleto ang pag-ascend, o ang binabalak nga nila na ito na promotion ni Goto papunta sa isang national rank hunter, dahil ang isa sa mga requirement, ang kondisyon para maging isang national rank hunter ay ang makapag-clear ng isang S-rank gate, at ang S-rank gate na yun ay itong Jeju Island. Umagri naman itong si Goto dahil naisip niya na delikado nga, baka ma-annihilate lang sila, baka ma-wipe out lang silang lahat. Kaya naman pumayag siya, magbabackout sila at ika-cancel nila ang ginaganap nilang raid sa Jeju Island. Subalit sa pagkakataong ito, na binabalak na nga nilang mag-retreat, bigla na palang nakarating ang Ant King sa lokasyon nila. Nag-launch ito ng atake dito kay Goto, buti na lamang malakas din ang reflexes nitong si Goto at naramdaman niya na may pa-approach sa kanya na isang kalaban. Nagawa niyang i-block ang atake yun gamit ang kanyang katana. However, lumipat lang ang direksyon ng atake ng Ant King papunta sa isa pang kasama niyang hunter na nasa kanan niya. At sa pamamagitan ng atake yun, natanggal din ang ulo ng isa pang S-rank hunter mula sa Japan. Nang dahil dito nagpanik ang natitira niyang kasama, dahil na-realize na dito ni Goto na hindi normal na langgam ang kanilang katapat, sinabihan niya na ang isa pa niyang kasama na ito na mag-retreat. Mag-report ito at sabihin sa lahat kung anong nangyayari. Hindi naman pumayag yung kasama niya habang sinasabi na kailangang magpulong sila para talunin ng langgam. Pero in-explain sa kanya ni Goto na mali yun. The best choice daw ngayon is that pabalikin ang taong ito at siyang makikipagharap sa Ant King. Dahil unang-una sa lahat, napakalakas ng langgam na ito at magiging sagabal lamang ang isa pang hunter kung makikisali pa siya sa laban. Kaya naman mas pine-prefer, mas gusto nitong si Goto na kalabanin ang langgam na ito in a 1v1 nang walang kahit na sinong umahad lang sa duelo nila. Dito din ay tinanong na siya ng Ant King kung siya daw ba ang king. Are you the king? At dito pa nga'y napaisip itong si Goto habang natatawa kung bakit siya tinatanong ng langgam na ito at kung bakit ito nakakapagsalita. Pero ang naging sagot ni Goto, yes, I am the king. Kinuha niya ang titulo ng hari na dahilan kung bakit mas lalo pang nanggigil, mas lalo pang na-excite ang Ant King. Nang dahil dito, nag-conduct ito ng isang deafening roar na napakalakas na narinig sa buong Jeju Island. At dito naramdaman ni Goto na baka nagkamali siya ng desisyon. At naisip din niya na naramdaman niya na once ang feeling na ito at yun na yung pagkakataon na kinalaban niya itong si Jinwoo. At ang naramdaman niya dun guys, alam naman natin na walang iba kung hindi ang kamatayan, ang death. Meaning, habang hinaharap niya ang Ant King, nararamdaman niya na baka dito na talaga siya mamatay. At sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nagtagal ang duelo, nabasag ang sword nitong si Goto Ryuji at makikita natin sa panel na ito, naputol na rin ang kanyang ulo. Pinatay din siya ng Ant King. Maging ang pinakamalakas na hunter mula sa Japan ay walang nagawa kontra sa napakalakas na halimaw na to. Kung si Goto Ryuji nga na degrees above the other S-rank hunters mula sa Korea, paano pa kaya sila? For sure, walang kahit na sino sa kanilang makakatapat dito. Kaya naman alam nyo na guys kung ano mangyayari. Walang ibang makakapagligtas sa kanila kung hindi si Jinwoo. Hindi lang yon, ang napakaraming swarm pa ng mga langgam na nagsibalikan sa loob ng base nila nang dahil nga sa ginawang battle cry ng Ant Queen, napakarami ngayon ng mga langgam na sumusugod papunta sa mga Korean hunters at hindi na nila kinakaya. Hindi na nila ma-block at hindi na din nila ma-push pa ang mga langgam na ito at unti-unti na sila nitong naiipit. Buti na lamang sa pagkakataong ito, biglang nag-appear ang isa sa mga shadow ni Jinwoo na inilagay niya sa mga hunters. Sa pagkakataong ito ay natatakot na maging ang media. Inutusan na nila ang cameraman or ang surveillance individual na nasa loob ng Jeju Island na patayin ang camera. Huwag na nilang ituloy ang broadcasting dahil magkakaroon lamang ng mass massacre, ng mass murder na kung saan matatakot lamang napakaraming mga tao. Buti na lamang nakarating at nakapag-teleport itong si Jinwoo papunta sa Jeju Island gamit ang kanyang Shadow Exchange. Ang ability ni Jinwoo na kayang makipagpalit or makipag-switch ng location sa kahit na ano sa isa sa mga shadows niya.
Nang dahil dito para bang nabuhayan ang mga media at hindi na nila agad pinaputol at pinakat off ang broadcasting. Hinayaan nila ito habang sinasabi na ang lahat ay nakasalalay na sa kamay ng kung sino mang individual na ito na nag-appear. At hindi na sinayang ni Jinwoo ang pagkakataon. Sinamon niya agad itong si Igris at ang iba pang mga pinagkakatiwalaan niya ng mga shadows. Itong si Tusk, si Tank at maging si Ayord. Ang buong Shadow Army habang inuutusan pa itong si Ayord na gamitin ang kanyang shout of provocation para itaunt at para pasugudin ang lahat ng mga langgam papunta sa lokasyon nila at para hindi na nito atakihin ang iba pang mga Korean hunters. Nang dahil dito, sumugod ang lahat ng mga langgam na ito, napakarami guys. Pero sa pamamagitan ng isang simpleng atake mula kay Jinwoo gamit ang kanyang panibagong mga sandata na ang mga Demon King's Dagger, napakasimple niyang pinuto lang napakaraming swarm ng mga langgam na para bang papel lang ito. Nang dahil na nga sa medyo may alam na itong si Baekhyunho sa kung anong ability ni Jinwoo, confident niyang nasabi na hindi na nila kailangang mag-alala. Kayang-kaya na daw gawin at kayang-kaya nang i-handle ni Jinwoo ang sitwasyon na to. Hindi lang si Jinwoo, maging itong si Igris at ang iba pang mga shadow armies ay ginawa ng kanilang makakaya para ubusin, para i-wipe out ang lahat ng mga langgam. Maging itong si Ayord, maging si Tank. At dito guys, ang mga namatay na mga langgam ay ginamitan pa ni Jinwoo ng kanyang Arise na dahilan kung bakit nagamit niya ito para sa kanyang shadow army. Maging ang surveillance individual or ang cameraman na kinabitan nga nila ng nagla-live broadcast ay hindi malaman kung ano nangyayari, kung bakit naging itim ang mga langgam at sinimulan nitong patayin ng isa't isa. Kinakain nito ang mga langgam na nabubuhay pa. Habang hinahandle ng Shadow Army ang mga langgam, lumapit naman itong si Jinwoo sa mga Korean hunters para bigyan sila ng potion. Wala nang sapat na panahon para i-explain niya pa kung paano ito nagwo-work at kung bakit niya ito ibinibigay. Kinumbinse niya lang sila na inumin ang mga potion at nagulat na lamang ang mga Korean hunter nang biglaan na lamang nagsigalingan ng kanilang mga sugat at mga injuries. However, the problem here guys is hindi na tinabla ng healing potion itong si Cha Hae-in. Napaka-serious na ng mga injuries niya kaya hindi na sapat ang potion na ito para tulungan pa siyang makapag-recover. Nang dahil dito, sinabi na ni Jinwoo dito kay Ma Dong-wook na kailangan na nilang tumakas, kailangan na nilang lumabas ng Jeju Island para matreat agad itong si Cha Hae-in, habang siya naman ang mag-handle sa napakadaming swarm ng langgam dahil habang tumatagal, mas dumadami lang daw ng dumadami ang numbers nito at baka dumating sa punto na hindi na talaga sila makatakas. Subalit sa pagkakataong ito, naramdaman nila na nakabalik na ngayon ang Ant King. Hinahanap pa rin ito ang king ng mga humans. Tinatanong niya kung nandito pa ba ang king, kung may iba pa daw bang mga king sa loob ng cave na ito. Dahil ang nakatapat daw niya na kinuha or sinabi na siya ang may titulo ng hari ay pinatay niya ng napakadali. Napakahina daw nun. Kaya naman naisip agad dito ni Baekhyunho na maging itong si Gotoy patay na. For sure, walang kahit na sinong malakas na individual na i-acknowledge ang Ant King na ito sa labas kung hindi si Goto lamang. At ngayong nakabalik nga ito sa loob, it only means one thing, patay na si Goto. Na na-confirm din naman itong si Jinwoo dahil hindi na daw detectable ang iniwan niyang shadow kay Goto. Kaya naman baka patay na talaga ang pinakamalakas na hunter ng Japan. Na alam naman natin na oo, patay na siya, putol na nga ang ulo niya. At dito na magsisimula ang duelo sa gitna ng Ant King at ni Sung Jinwoo. Unti-unting naglalakad ang dalawang ito papunta sa isa't isa habang tinatanong ng Ant King kung itong si Sung Jinwoo daw ba ang hari ng mga humans. Na sinagot naman ni Jinwoo na napakagaling daw, isang nakakapagsalitang langgam. At dito na nga nagharap ang dalawa. Bago magsimula ang laban sa gitna ng dalawang ito, nakipag-usap muna ang Ant King kay Jinwoo habang sinasabing may napakatinding presence daw itong si Jinwoo. Kaya naman inarelease na din ng Ant King ang kanyang napaka-devilish na aura para tingnan kung anong magiging reaction ni Jinwoo dito. Pero ang naging reaction ni Jinwoo, hindi ito natakot. Bagkus ngumiti pa ito habang sinasabing mas nag-a-act as a insect na daw ang langgam na to. And as you know guys, ang lahat ng mga pangyayaring ito ay naka-live telecast, naka-broadcast ito sa buong mundo. Kaya it is safe to assume na ang buong mundo ay alam na kung gaano siya kalakas ngayon. Lalong-lalo na itong si Go Gun-hee na talagang na-excite nang makita niya na nasa loob na ng Jeju Island raid itong si Jinwoo. Dito na nagsimulang bakbakan sa gitna ng dalawa guys. Umuna nang umatake ang Ant King habang tinatangkang suntukin itong si Jinwoo na hindi naman iniwasan ni Jinwoo. Sinalo niya ang napaka-solid na ataking ito nang hindi man lamang ginagalaw ang kanyang mga paa. Sinadya niyang saluhin ang impact. Tinetesting talaga niya kung gaano kalakas ang Ant King. At sa sobrang lakas ng ginawang ataking yun ng langgam, ang impact ng ginawa niyang suntok ay nakapag-create ng isang napakalakas na shockwave.
to the point na maging ang mga mage daw na tulad nitong si Choi Jong-in ay hindi pwedeng lumapit sa gantong klase ng laban dahil baka sa impact pa lamang ay mapatay na siya. Ayon naman dito kay Bae Kyun-ho, baka daw masyadong in-underestimate nilang Langgam at kahit na ina-underestimate nila yon dahil nga napaka-confident nila sa skills ni Jinwoo, nakapag-land naman ito ng napaka-solid na hit sa kanyang muka. Kaya nag-aalala sila ngayon para sa kalagayan ni Jinwoo. Habang sinasabi ng Langgam na you are weak, iniisip niya na napatay niya na take out niya na si Jinwoo sa ataking yun na ginawa niya. Pero lahat sila nagulat. Hindi lamang ang Langgam at hindi lamang ang mga Korean hunters dahil hindi gumalaw si Jinwoo. Nandun pa rin siya sa kinatatayuan niya. Ang natataking gumalaw lamang ay ang kanyang ulo. Napatilt lang ito ng konti papunta sa direksyon ng ginawang suntok ng Langgam pero hindi siya nasaktan. Hindi niya ininda ang ataking yun. Pinakita niya pa sa Langgam na wala yung nagawang kahit na anong sugat kung hindi napadugo lang nun ng konti ang bibig niya. Now since pinagbigyan niya ng Langgam, ngayon ito naman ang kanyang turn para umatake. Ginamit niya ang ruler's touch para pigilan ng paggalaw ng Langgam na ito para hindi ito makaiwas, para masigurado niyang tatama ang gagawin niyang atake. Sa pamamagitan ng ruler's touch ay napilitan ng Ant King na mapaluhod sa tindi ng ginagawa nitong gravitational pull sa kanya. Hindi siya nakaiwas at ang ataking gagawin nitong si Jinwoo ay nakapag-land ng isang napaka-solid, napaka-clean na hit sa kanyang ulo. Sa sobrang lakas ng ataking yun ay napatalsik ng napakalayong Ant King, kaya naman dito na nagtaka ang mga Korean hunters. Dahil unang-una sa lahat, hindi daw posible ang ganitong klase ng mga physical attack, physical combat capabilities kung isang literal na mage type talaga itong si Jinwoo. Pero hindi pa sapat ang ataking yun para mapatumba ang Ant King. Agad itong bumalik at nag-retaliate dito kay Jinwoo na na-realize naman agad ni Jinwoo na hindi din talaga malambot at napakakunat din ng Ant King. Dahil unang-una sa lahat meron itong napakatigas na exoskeleton. Kaya naman imbes na matakot, ang naisip pa nitong si Jinwoo ay magiging maganda to. Magiging mas exciting ito dahil hindi niya nakakailanganin pa mag-hold back. Nag-launch at nag-deploy na naman ng isang atake ang Ant King kay Jinwoo na nagawa naman niyang mablock. Pero kitang-kita naman dito guys kung gaano kalakas ang impact ng ginawa niyang ataking yun. Nag-retaliate itong si Jinwoo habang binibigyan siya ng isang napaka-solid na right hook. Pero hindi din nag-let up ang Ant King at agad nag-counter ng isang napakalakas na suntok din sa muka nitong si Jinwoo. Nagpalitan ng napakaraming ataking dalawang ito to the point na halos hindi na kinakaya ng isang A-rank hunter na ang nagsisilbing cameraman nila ang impact nito. Na para bang anytime now daw, sa impact pa lamang, sa shockwaves ng mga ataking ginagawa ng dalawang ito ay baka mawala na siya ng malay. Pero dito na nagsimulang mag-gatak-gatak at mag-crack ang exoskeleton ng Ant King. Dito na nagsisimulang mag-crumble ang kanyang external armor. Dito na siya napaisip kung sino ba talaga ang taong ito na hinamon niya. Nagdadoubt na siya kung tao pa ba to o isang halimaw din na tulad niya. Habang nagpapatuloy ng palitan ng atake ang dalawang ito ay patuloy lang din na nadudurog ang exoskeleton ng Ant King. Kaya naman napaisip siya na baka hindi talaga niya kakayanin ang kanyang hinamon na to na individual. Pero hindi siya hinahayaan nitong si Jinwoo na mag-isip. Bago pa man lamang siya makapag-create ng mga susunod niyang desisyon, nagka-counter attack na naman si Jinwoo at pina-follow upan niya pa ito ng mas marami pang mga atake. Yun nga lang, may hidden abilities pa rin pala ang Langgam na ito. At yun ay ang nakatago niyang para bang stinger. Ang stinger na ito ay ginamit niya para atakehin itong si Jinwoo. Hindi nito purpose na tusukin at patayin siya gamit ng isang physical attack, kung hindi sa pamamagitan ng poison na naka-engrave sa stinger na yon. Ayon dito, ang stinger na yun ay mayroong napakalakas na poison to the point na kung ang isang normal na hunter ay tatamaan nito, instantly mamamatay sila agad at mapaparalyze. There is a paralyzing poison sa loob ng ability ito na nagawa niyang makreate sa pamamagitan ng mga lethal substance sa nature na nakuha niya, especially ang cone snail na kanyang kinonsume at naghalo pa, nagmarinate pa sa kanyang sariling mana sa loob ng kanyang system. Nang dahil dito inakala niya na hindi na makakagalaw itong si Jinwoo at na-paralyze na ang katawan nito. Kaya naman ilaland na sana ng Ant King ang killing blow dito kay Jinwoo. Subalit hindi niya inaasahan na siya palang masusurpresa. Nagawa pa rin makagalaw nitong si Jinwoo. Hinawakan nitong kamay na gagamitin sana niya para patayin siya at si Jinwoo pa ang nakapagland ng isang napakasolid na hit sa mukha ng Ant King. Dito'y gulat na gulat ang Ant King at hindi siya makapaniwala. Pero alam naman nating lahat na hindi tinatabla ng poison. Merong detoxification ability itong si Jinwoo na pumipigil sa kahit na anong poison na pumapasok sa katawan niya. Nang dahil na rin sa tinataasan din nitong si Jinwoo ang kanyang stats na ang senses, nararamdaman niya ngayon na kinakabahan, ninenervyos at natatakot na sa kanyang langgam na kaharap niya.
Pero habang tinitingnan din niya ang kanyang likod, na-realize niya na hindi niya pwedeng patagalin ang laban dahil malala na ang sitwasyon ni Cha Hae-in. Hanggat kaya niyang tapusin ng mas mabilis ang laban, kailangan niya yung gawin para madala na lilagad sa pinakamalapit na medical facility itong si Cha Hae-in. Kaya hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Sinugod niya na agad ang Ant King, subalit nagawa nitong makaiwas. Pinakaunang beses nagawa nitong ma-evade ng kanyang atake. Ang sekreto palang ginawa ng langgam, gumagawa ito ng panibagong evolution sa kanyang katawan. Dahil in-acknowledge na nito na hindi siya nito kakayanin pagdating sa raw strength, sa palakasan, ginawa na nito ang iba pang method, ang iba pang way na kung saan magkakaroon siya ng advantage. At yun ay in terms of movement speed. Dahil nakita naman natin kung gaano kabilis ini-split blitz ng Ant King na itong napakaraming mga S-rank mula sa Japan, iniisip niya na kahit papano, mas magiging advantageous para sa kanya kung ang bilis naman ang gagamitin niya ngayong advantage kontra kay Jinwoo. Para ma-utilize at para ma-maximize pa ang kanyang movement speed, kinontract niya ang kanyang katawan. Kung dati ay medyo malaki-laki pa, medyo may muscle mass at medyo makapal pa ang kanyang exoskeleton, kinontract niya ito ngayon. Pinanipis niya ito ng pinanipis to the point na napaka-compact na nito. By this way, magiging mas mabilis ang kanyang movement speed at magagawa niya ng paraan na mabawasan ng air resistance habang inilalabas ang napakahaba at napakatatalim niyang mga claws or mga talons. Sa pamamagitan nito, iniisip niya na magiging lamang na siya sa laban dahil nga napakabilis ng kanyang movement speed at hindi naman ganun kabilis itong si Sung Jinwoo. Nagulat na lamang siya nang tingnan niya na biglang may nag-a-appear ng mga dagger sa kamay ni Jinwoo. Pero since it has already come to this, dito na magsisimulang round 2 sa gitna ng dalawang ito. Nag-launch na ng atake ang Ant King pero gulat na gulat siya dahil nagawa yung maiwasan ni Jinwoo. Nagawa pa nitong mag-teleport papunta sa kanyang likuran at mag-launch ng isang counter-attack. Dito na-realize ng Ant King na hindi mabagal si Jinwoo na baka nga mas mabilis pa ito sa kanya. Tinangka namang harangin ng Ant King ang ginawang atake ni Jinwoo gamit ang mga daggers habang nagka-counter-attack din na dahilan kung bakit napatalsik niya itong si Jinwoo. However, nakapag-land ng maayos itong si Jinwoo at agad siyang bumalik pasugod na naman sa Ant King. Dito na na-realize ng Ant King na hindi talaga magiging madali ang laban na to para sa kanya. Nagkaroon ng palitan ng atake sa gitna ng dalawa. Pero dito naisip ng Ant King na habang tumatagal, mas bumibilis pa lang lalo itong si Jinwoo hanggang sa dumating sa pagkakataon na baka mas malampasan pa nito ang kanyang movement speed. Itong si Jinwoo naman iniisip na ang Ant King na ito ay in the level or baka lampas pa nga daw sa lakas ng Demon King na si Baran. Pero hindi problema para sa kanya. Dahil kung tinalo nga niya si Baran previously, naging mas malakas pa siya ngayon. Kaya naman kung ganon, kahit papano, mas malakas pa rin siya dito kung ikukumpara. Napansin din itong si Jinwoo na unti-unti na talagang nagka-crumble at unti-unting nadudurog ang exoskeleton ng Ant King. Kaya pinagpatuloy niya pang atake. Hindi niya ito tinigilan hanggang dumating sa punto na maging ang mga talons nito, ang napakahaba nitong mga claws ay unti-unti niya na ding nabasag. At dito niya na nakita ang pagkakataon para makapagland ng mga killing and final blow para mapatay na ang Ant King na to. Ginamit niya ang kanyang critical attack o ang kanyang critical strike para pagtatagtad din ang mga vital points ng langgam. Na dahilan kung bakit unti-unti lalo itong nanghina. Pero hindi pa rin dito tumigil itong si Jinwoo. Napansin niya na ang kanyang critical strike ay nag-level up at na-upgrade na ngayon sa panibagong atake na ang Mutilate. Gagamitin niya sana ang atake nito pero nagulat siya nang makita niya na hindi na pala talaga siya lalabanan ng Ant King. Tinatangka na nitong tumakas. Pero hindi din niya hinayaan na makatakas ito. Ginamit niya agad at tinesting niya ang Mutilate sa Ant King na isang combination, isang barrage ng critical strike na nakakapag-deal ng napakatinding damage sa mga target nito. Hindi niya sinayang yun, hindi niya lang yun ginamit ng isang beses, ginamit niya pa ng ginamit ang Mutilate to the point na para bang nahiwa niya ng buong katawan ng Ant King. Pinutol din niya ang kaliwang braso nito at maging ang mga pakpak nito para pigilan nitong makalipad at makatakas pa. Pero naisip ng Ant King na talagang pinahihirapan siya nitong si Jinwoo. Nawawalan na talaga siya ng choice pero hinahanap pa rin ito kung saang parte talaga siya magkakaroon ng advantage kaysa sa tumakas dahil alam niyang may hirapan din naman siyang lumipad papalayo. Kaya ang naisip niyang advantage dito guys ay ang gamitin ang napakaraming number ng Ant Swarm. Sa pamamagitan nito, may hirapan itong si Jinwoo na tapatan siya kahit pa sabihin na may hinang mga langgam na ito. Pero imbes na matakot, imbes na mag-back off itong si Jinwoo, ngumiti pa ito sa kanya. Habang iniisip na okay lang, pabor pa ito para kay Jinwoo habang ginagamit ang kanyang Shadow Army. Isinamon niya hindi lamang ang kanyang mga pinakamalalakas at pinakapinagkakatiwalaan ng mga shadows,
kung hindi ang kanyang buong Shadow Army kasama na si Igris, si Tank, si Iron. At dito na nga nagsimula ang napakatinding clash sa gitna ng dalawang magkabilang panig ng armies na ito. And of course, alam niyo naman guys kung sino ang mananaig. Kahit masabihin natin na sobrang dami ng mga langgam, kahit alam natin na malalakas din ito, wala naman itong kaparehong intellect ng mga warriors na nanggagaling sa Shadow Army nitong si Jinwoo. At hindi lang yun, hindi pa nasatisfy si Jinwoo na naisamon niya ang tatlong paborito niyang mga shadows, isinamon niya pa ngayon itong si Tusk, na alam natin na may wide range na mga AoE effect na mga attacks na talagang para sa gera. Pero sinabihan din niya si Tusk na mag-ingat daw ito dahil kapag tinamaan ng kanyang mga atake ang mga hunters, hindi niya na ulit isasamon pa itong si Tusk, na tinanggap naman ni Tusk. Of course, hindi niya iha-harm, hindi niya sasaktan ng mga Korean hunters. Pero hindi pinatagal ni Tusk, ginamit niya na agad ng kanyang Hymn of the Giants para lumaki ang kanyang size at agad din niyang ginamit ang Hymn of the Dragon. Sa pamamagitan nito, napakadaling nawa-wipe out nitong si Tusk ang napakaraming number ng mga langgam. Kaya napapaisip nga dito ang mga Korean hunter kung isang literal na summon ba ito. Dahil napaka-OP naman ito para sa isang summon. Kung itong si Choi Jong-in nga ay nalalamangan pa nito pagdating sa output ng kanilang magic power, paano na lamang nila ika-categorize kung gaano kalakas itong si Tusk? Napapaisip na sila dito kung sino ba talagang nagkakos ng massacre. Ang mga langgam ba ang nagmamassacre sa kanila o ang mga langgam ang binamassacre ng army nitong si Jinwoo? Dito din ay makita natin na talagang natatakot na ang Ant King. Kinakabahan na ito at nanginginig na ito. Hindi na nito alam ang gagawin. Nagsisimula na siyang pangilabutan dahil inaakala niya na napakalakas niya. Napakadali niyang binubugbog at pinapatay ang napakaraming malalakas na mga humans, pero hindi niya inaasahan na ang nag-iisang literal na individual na ito nakaharap niya ay ang nag-iisang tao din na mag-humiliate at babasto sa kanya ng napakatindi. Kaya naman at this point, buo na ang loob ng Ant King. Wala na siyang ibang choice. Hindi na siya pwedeng lumaban, wala na siyang ibang dapat gawin para mag-retaliate kung hindi ang tumakas, ang tumakbo. Tinangkapang tumakas ng Ant King habang ginagamit ang kanyang regenerative capabilities na dahilan kung bakit naisip ni Jinwoo na meron itong panibagong ability pala nang i-absorb ang ability ng bawat individual na kakainin nito. Dahil alam naman natin guys na kinain nga ng Ant King si Min Byung-gu, ang S-rank support type hunter na ang pinaka-specialty nga ay healing. Ginagamit na ng Ant King na itong lahat ng kanyang makakaya para lumayo dahil ang pinaka-priority talaga niya ngayon ay ang safety niya. Pero hindi siya hinayaang makatakas nitong si Jinwoo. Ginamit ni Jinwoo ang kanyang ruler's touch at ipinin down ang Ant King papunta sa lupa. Hindi na nito nagawa pang makatakas habang nilolook down siya nito at tinitingnan pa ibaba. Nagpupumilit pa rin talaga itong tumakas pero hindi na siya hinahayaan pa ni Jinwoo habang nilaland ang final killing blow sa Ant King. Ginamit niya ang mutilate ng walang humpay hanggang sa dumating sa punto na pera-peraso na ang katawan ng Ant King. At dito niya na-confirm dahil sinabi na ng system na the enemy has been defeated. Ngayon hindi agad nag-rejoice itong si Jinwoo dahil alam niya na may isa pa silang problema na hindi nagre-recover at hindi talaga bumabalik ang consciousness nitong si Cha Hae-in. Iniisip niya kung mayroon pa bang ibang mga hunters tulad ng mula sa mga Japan na S-rank killer na pwede nilang gamitin para tulungan na makarecover itong si Hae-in. Pero hindi niya yun pwedeng gawin dahil iniisip nga nila na pinatay na ng Ant King ang lahat ng mga hunters mula sa Japan. Pwede din niyang gamitin ang kanyang Shadow Exchange para makapagpalit ng lokasyon sa isa sa mga healers. Pero hindi din niya yun pwedeng i-consider basta-basta dahil as of now, meron pang mga limitations ang kanyang Shadow Exchange. Kaya ang naging isa sa kanyang final choices, ang pinaka-last resort para matulungan pa rin nilang makasurvive itong si Cha Hae-in ay ang gamitin ang bangkay ni Min Byung-gu. Ginamit niya ang kanyang Arise, ang Shadow Extraction sa katawan nitong si Min Byung-gu. Pero note lang guys, hindi kasama sa live broadcast ang ginagawang Shadow Extraction nitong si Jinwoo sa bangkay nitong si Min Byung-gu. Sa pinakaunang trial ng paggamit niya ng Shadow Extraction, nag-fail ang ginawa niya. Ginawa niya ulit ito ng ikalawang beses, pero hindi talaga ito nagiging successful. Buti na lamang sa ikatlong beses ay gumana na ito at hindi pa malamang ito nabibigyan ng order nitong si Jinwoo na i-heal itong si Cha Hae-in, ay nagpusa ng i-heal ng Shadow nitong si Min Byung-gu ang kanyang sariling kasamahan. Dito pa lamang ay nakita na ni Jinwoo kung anong klase ng individual itong si Min Byung-gu, kung gaano ito kabuting isang tao. At nang dahil na rin sa request ng matalik na kaibigan ni Min Byung-gu na itong si Baek Yoon-ho, hindi niya na ginamit pa ang katawan ni Min Byung-gu. Dahil ayon kay Baek, ayaw daw talagang makipaglaban ni Byung-gu
Ang dahilan lang kung bakit napilitan pa itong sumama sa final raid na ito ay dahil nga sa ayaw niyang mapahamak ang buong Korea na hindi naman nila aakalain na dito pa pala ito mamamatay. In-acknowledge nitong si Seung Jin-woo ang sinabing request na ni Baek Yoon-ho na dahilan kung bakit kinancel niya ang shadow extraction para masiguradong kahit papano ay makakapagpahinga ang kaluluwa ni Min Byung-gu. Matapos mai-recover nitong si Min Byung-gu itong si Cha Hae-in, inutusan naman niya ang iba pang mga S-rank hunters na bumalik na sa kanilang headquarters para makapagpahinga, para makapag-recover. Pero siya na daw ang mag-handle ng lahat ng mga leftovers sa loob ng Jeju Island. Dahil kahit papano hindi pa talaga tapos ang raid, madami pang mga natitirang mga ants na kailangan nilang patayin. Kaya naman isinamon na nga nitong si Jinwoo itong si Kaisel at bumalik na siya sa loob ng hideout ng mga langgam habang pinapatay ang napakaraming iba pang mga langgam na humahabol pa sana sa kanila. Sa pagbalik ni Jinwoo sa hideout ng mga langgam, matapos niyang sunugin ang napakarami pang mga itlog nito, pumanap naman siya ng isang item mula sa kanyang inventory na pwede niyang itry out. At yun ay walang iba kung hindi ang lightning sword na ito. Ang isang longsword na nagko-contain ng vast amount ng lightning power sa loob nito. Sa pamamagitan ng ataking ginawa ni Jinwoo gamit ang sandatang ito, ay nakapag-create siya ng isang napakalakas na lightning bolt na nag-annihilate sa napakaraming iba pang mga itlog. Dito niya naisip na napakaraming mga nasasayang na sandata sa loob ng kanyang inventory. Kaya konting spoiler guys, ibibigay niya ang iba sa mga sandatang ito sa iba niya pang mga shadows para magamit nila ito at ma-utilize. Sa patuloy na ginagawang pag-sweep o pagwalis nitong si Jinwoo sa mga natira pang mga halimaw, na-reach niya na ngayon ang level 100. At sa pag-reach niya ng level na ito, panibago na naman siyang mga skill sets na na-achieve. Pero binalikan niyang bangkay ng Ant King. Sinubukan niyang gamitin dito ang shadow extraction at sa pinakaunang gamit pa lamang, biglang naramdaman niya na para bang dumilim ang paligid. Nagsimulang mabalot ng kadiliman ang buong katawan niya pero hindi siya natakot dahil wala naman siyang nararamdaman na kahit na ano. Naisip din niya na baka side effect lamang ito ng shadow extraction pero dito niya na-realize na hindi ito isang failure, na kumpleto niyang shadow extraction at ang orang yun na na-emit na napakatinding kadiliman ay ang aura ng Ant King na ginamitan niya ng kanyang arise. Dito yung makikita natin guys na ang panibagong shadow na ito ay napakaangas ngayon ng itsura. I can say na mas gumanda pa ang design ng Ant King na ito nang gamitan siya nitong si Jinwoo ng kanyang shadow extraction. At hindi lang yun, ito ang pinakamataas na ranking na naibigay niya sa lahat ng kanyang shadow armies dahil ang ant na ito ay nabigyan ng rank na general. Dahil as of this point, ang mga common na mga ranks pa lamang sa loob ng shadow army nitong si Jinwoo ay common, soldiers, mga knights at mga elite knights. Ang ant na ito ang pinakaunang nabigyan ng titulo na general. Na alam ko naman guys na napakarami pang matataas na mga ranking tulad na lamang ng Marshal, ng Grand Marshal pero hindi na natin yan pag-uusapan ngayon dahil madadaanan natin yun as we go on with the chapters. Pero ang isa sa pinagtataka ni Jinwoo ay nakakapagsalita ang shadow na ito. At sinasabi ng shadow na ito ng langgam na bigyan daw siya ng pangalan nitong si Jinwoo. Napaisip itong si Jinwoo kung bakit kayang magsalita ng langgam na sinagot naman ng langgam na always have been. Kayang-kaya niya talagang magsalita. Hindi lang talaga siya nagsasalita nung isang langgam pa siya. Napaisip itong si Jinwoo dahil maging ang iba pang mga literal na mga humans naman na marunong magsalita na ginamitan niya ng shadow extraction ay hindi naman nakakapagsalita ng maging mga shadows na sila. Yun ang napakalaking kaibahan nila sa bagong shadow niya na ito na maaaring naidulot daw ng napakataas na rank nito dahil ito nga ang nag-iisang general niya. Tinanong din nito ni Jinwoo kung meron daw ba itong nararamdaman na hatred towards him dahil ito nga ang pumatay sa kanya. Na sinagot ng langgam na hindi siya pinatay nitong si Jinwoo. He was merely revived or reborn. Kaya wala siyang nararamdaman na kahit na anong galit dito kay Jinwoo kung hindi pure happiness and loyalty. Pero inulit-ulit ng langgam ang kanyang request. Humihingi talaga siya ng pangalan mula kay Jinwoo. Na inisip naman ng malalim nitong si Jinwoo at naalala niya ang pangalan ng isang author na gumawa ng isang aklat tungkol sa mga langgam. At dito niya naisip ang pangalan na Beru na naging official na pangalan naman ng langgam na ito and from here on, nai-write na ito sa system. Siya na ang general na nagngangalang Beru na as of now ang pinakamalakas na individual sa loob ng kanyang shadow army. Ngayon alam kong madaming aangal, madaming magkokontra sa statement na yon. Dahil even back in the day, way back 2021 nang mai-release ang chapter na ito, ay napakarami din ang nagtatalo-talo. Pero I think it is already a given guys. Mataas ang ranking nitong si Beru as of this moment. Na oo,
At some point habang tumatagal ang chapter, magiging malakas din si Igris. Pero as of this chapter, malakas talaga si Beru kumpara sa kanya. Hindi din naman sinayang nitong si Jinwoo ang pagkakataon. Ginamit din niya ang Shadow Extraction sa Ant Queen at naging successful ito within just one try. At nabigyan din ito ng titulo na General. However, hindi yun agad ginamit nitong si Jinwoo at sinabihan din siya nitong si Beru na magiging mas efficient daw kung hindi na niya gagamitin ang Ant Queen. Dahil unang-una sa lahat, humihina ang iba pa niyang mga langgam dahil naaapektuhan ng Ant Queen ang control sa iba pang mga langgam na yon. Kahit pa sabihin na isa pa siyang shadow ngayon. Hindi lang yon compared kay Beru na isang general, napakababa daw ng amount ng mana ng Ant Queen. Na inexplain naman ni Beru na ang ability daw ng Ant Queen ay ang mag-reproduce, ang mag-create ng napakaraming amount ng mga langgam. Pero now since hindi naman niya kayang mag-reproduce, hindi niya mayu-utilize ang kanyang ability na yon. Kaya naisip ni Jinwoo na masasayang lang ang slot na ito para sa Ant Queen, kaya kinancel din niya eventually ang kanyang Shadow Extraction. Inutusan din niya ang kanyang mga Shadow Soldiers na wag nang kunin ng mga Magic Crystals dahil iiwanan na daw nila yon para sa Korean government para magawa nila ng paraan na ma-rehabilitate para maayos ang nasirang island na ang Jeju Island. Sapat na daw ang nakuha niyang isang shard mula sa bangkay ng katawan nitong si Beru para magsilbing financial addition para sa kanyang budgets. Dahil na rin sa may natitira pa rin naman ng mga langgam, tinanong niya ngayon itong si Beru kung gaano pa daw ba karami ang mga natitirang langgam. Hiningan niya ito ng isang accurate and precise na analysis ng kung gaano pa kadami ang surviving ants mula sa kanilang colony. Sinagot naman ni Beru na ang exact number ng ant colony bago ganapin ang kanilang raid ay 8,700. Pero nang dahil sa nangyaring laban, nang dahil sa ginawa nilang pag-atake, meron na lamang yung natitirang approximately 4,000. Pero dito'y napaisip itong si Jinwoo. Pinrovoke niya itong si Beru habang tinatanong kung kaya daw bang i-handle ni Beru na patayin ang lahat ng natitirang 4,000 na mga ants na yon. Na sinagot ni Beru na kung bibigyan niya ito ng order, gagawin niya yon. Uubusin niya ang lahat ng natitirang mga langgam. Na hindi nagtagal, tinupad naman ni Beru ang pangakong yon. Kahit nagsastruggle ang iba pang mga Korean hunters na nasa shoreline na tinatangkang pigilan ang lahat ng mga ants na gusto sanang tumakas mula sa Jeju Island, inisa-isa namang patayin yung lahat ni Beru. While on the other hand naman sa coast ng China ay makikita natin na meron ditong isang 5-star hunter, isang national rank hunter na napakadali na winipe out ang napakaraming mga langgam na tinangkang pumasok sa kanilang nation. However, dito na nagtapos ang Jeju Island arc at dito din na-reach nitong si Jinwoo ang kanyang level 100, ang pinakauna niyang general sa loob ng kanyang Shadow Army at ang kanyang worldwide recognition dahil dito nga na-feature sa live broadcast kung gaano talaga siya kalakas. Now after this, we will then be entering a new arc at kung gusto nyo pa ng mga videos na tulad nito, na probably kung ipagpapatuloy ang anime adaptation, papasok na ito sa season 3 ng solo leveling. Pero pwede natin itong talakayin agad para hindi na kayo maghintay. Kaya kung gusto nyo pa ng mas marami pang solo leveling videos, just let me know in the comment section below. Siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button para palagi kayong ma-notify kapag may bago tayong video. Meron nga pala tayong official Facebook page at official TikTok account. Kaya i-follow at i-like nyo ng iba pang mga platform accounts natin na yon para hindi kayo mahuli sa bawat announcement tungkol sa channel. Shoutout nga rin pala guys sa napakadaming mga solo leveling fans na ito na nag-comment sa ating previous solo leveling video. Maraming salamat. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.